biyahe sa buong Western Visayas ang 21 units ng van sa ilalim ng Antique Transport Cooperative matapos itong mabigyan ng prangkisa. Mataas ang iyong kolesterol, umiwas sa mga bisyo at uminom ng DTX 500. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Virgilio Bong Sanchez, presidente ng Antique Transport Cooperative, pinahayag nito na nag-apply sila ng amnesty para sa tourist transport service. Dahil dito, pinagkalooban ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Provisional Authority ang mga membro ng kooperatiba o ang mga tinatawag ng iba na kolorum upang maging legal na ang kanilang operasyon. Dagdag pa niya, mahirap ang mga requirements para sa tourist vans dahil kinakailangan pa ng sertifikasyon o endorsement mula sa Department of Tourism o DOT. Kailangan ding nakapangalan sa kooperatiba ang mga sasakyan at dapat ay cash ang pagbili ng mga ito. Dahil dito humiling sila ng amnesty upang maging legal ang mga van na hulugan at ang mga pribadong unit. Bukod sa pagiging legal ng kanilang operasyon, mas magiging ligtas na rin ang mga pasahero dahil mayroon na silang insurance. Matatandaang ipinagtigil ang mga operasyon ng unit ng Antique Transport Cooperative matapos ang naganap na aksidente sa Barangay Kadahog, Lawaan noong Agosto 25, 2025 kung saan dalawang estudyante ng University of Antique Main Campus ang nasawi. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Mataas ang iyong kolesterol, umiwas sa mga bisyo at uminom ng DTX 500.